Bakit mo sinisigaw ang pangalan ko? Saan ka ba nagpunta? Nagpapahangin lang ako. Kala ko wala ka na. Natakot tuloy ako. Saan ako pupunta? Sabihin mo nga. Paano kung bigla ka mawala? Hindi ako mawawala. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Ba't nasabi mo yan? Matagal pa yung alis ko. Sa 1 buwan pa yon. Magkakasama pa tayo. Kaya sana, huwag ka na matakot. Hindi ba pwedeng? Huwag ka na lang umalis. Pwede naman. Talaga? Sigurado ka? Bakit? Halika. Saan? Sa lugar na may makapal na pader. Mataas na kisame. Madilim na paligid. Yung tayong dalawa lang. Yung walang makakaistorbo. Sandali. Narinig mo kami nag-uusap ni Yuan? Sana sinabi mo sa akin na meron tayong bisita. Kung sinabi ko sa'yo, baka hindi ka sumama. Long time no see. Lumipas ang 7 taon. Simula nung araw na ikinulong mo ko. Anong sabi mo? Nakulong si Miss Kay Yang sa Hanyul Mental Hospital. Nalabag sa kalooban niya. Totoo ba yan? Kuya, umamin ka sa akin. Ano nga aminin ko? Mauna na ako. May mga lalakarin pa ako. Kung meron kayong mga tanong, kausapin na lang ninyo ang abogado ko. Ba't mo ginagawa to? Wala ka ba talaga sasabihin? Tungkol saan? Sa asawa mo, kay Rachel Han. Saka, tungkol sa kuya natin. Winston, baliw ka na ba? Anong dapat kong sabihin tungkol sa mga taong nabanggit mo? Huling pagkakataon mo na to. Bago pa maubos ang pasensya ko, magsalita ka na. Ano? Mataas ang respeto ko sa'yo. Matagal kitang tiningala. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo. Mula noon, sinubukan kitang unawain. Pero suko na ako. Ayoko na. Simula ngayon, hindi na kita ituturing na kuya. Mahiya ka. Simula ngayon, hindi na kita kapatid. Diba, ito lang ang nag-iisang kwarto? Sino may sabi? May kwarto pa ron. Sabi mo malamig doon, diba? Ayokong kinuhin. Gusto mo, ako na lang doon? Bakit ka pa hihiwalay? Wala tayong magagawa. Okay lang na tabi tayo, huwag ka nang umarte. Dito ka na rin. Walang magagawa eh, may kwarto pa nga doon sa kabila. Basta, binabalaan kita. Bawal mag-kiss. Tandaan mo yan. Alam kong dati,
Nakwento ko sa'yo na gustong gusto ko maging nurse. Pero bakasyon ako ngayon. Ayoko mag-alaga. Pinangungunahan mo na naman. Sino may sabing gagawin ko yun? Huwag ka magsalita ng tapos, badian. Hindi ko gagawin yun. Wala akong plano. Hindi yung sumagi sa isip ko. Sure ka? Yun pala di pwede tayo magtabi sa kama. Ba't ganyan ang mukha mo? Bakit? Namumula ang pisngi mo. Namumula? Pati mga tenga mo. Baka dahil nag-iinit. Nag-iinit? Maginaw nga, di ba? Okay, sige. Hindi ko napapansinin. So, paano yan? Higa na ako, ah. Ha? Antok ka na rin, di ba? Kanina pa. Hindi pa naginip yung dati, di ba? Yung magkayakap tayo sa cruise ship. Hindi ko alam. Di ba? Hinalikan mo ko. Ikaw ang humalik sa akin. Ang ibig sabihin, first kiss natin yun. Ay, antok na ako. Patayin ang ilaw. Yun ang kailaman ng alien ng kadate. Tatayo ako. Hindi mo mapatay? Gamit ang powers mo? Wala ako sa kondisyon ngayon eh. Liga na, higa ka na. Kababaeng tao, napaka-agresibo. Ganyan ba talaga ang ugali mo dati? Ulitin mo nga. Ang alin? Yung sinabi mo. Hindi maganda yung kababae mong tao, hindi ka nahihiya. Ayan ang cute-cute mo talaga. Isa pa nga. Ikaw ah, Ikaw ah. Ulit pa nga. pinaglalaroan mo ako ha? Joke Ha? lang. Sige na, hindi na. Maayos ka na ha? Oh. Nasaan na kaya yun? Hindi sinasagot ang tawag ko. Ang paglipas ng panahon parang walang hanggang paghihintay. Pero sa ganitong pagkakataon, na nauubusan na ako ng oras, ngayon ko nauunawaan na hindi mahalagang sukatin kung gaano ito kahaba. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo sa bawat sandaling lumilipas. Isinusumpa ko, yung mga nalalabi ko pang oras, gugugulin ko na siya ang kasama. Gising na, mag-aagaan tayo. Pwede magpabuhat? Ano? Sige na. Pero tangin mo ako gaya nung ginawa mo nung nasa set ako. Pagmulat ang mata ko, dapat nasa banyo na. Bumangon ka na dyan, para kang bata. Nataranta nga ako noon. Hindi ko alam kung matatakot ako o hindi. Ngayon ko lang naisip na ang saya-saya pala noon. Sige na, ulitin mo na. Ha? Hindi mo kaya? Kaya ko. Huwag mo akong sinusubukan. Dali na. Go.
Nasimulan mo na? Ano bang timbang mo? Ba't tinatanong mo pa? Dati naman kaya mo eh. Uy, ayan na. Ang galing. Anyari? Hindi mo kaya? Halata sa mukha mong hindi mo kaya. Kasi kagigising ko lang. Okay. Ay, nako. Say, ang tamad ko kasi. Lalakad na lang ako palabas. Okay lang yun. Maupo ka na ron, ihahain ko na lang. Wala akong maitutulong sa'yo? Maluluto na to. Hindi naman sa pagluluto. Kung di sa powers mo. Di ba, nagawa ko naman? Oo nga, pero sandali lang. Mukhang napagod ka pa. Inom ka kaya ng tonic? Pwede sa'yo yung deer antlers o kaya halamang gamot. Kagigising ko lang. Baka kaya pumalpak ako. Tapos kagabi, pagod pa ako. Wala ka namang ginawa kagabi. Ba't ka napagod? Hindi mo nga napatay yung ilaw. Baka kailanganin natin yung lakas mo balang araw. Paano yun? Ayokong pag-usapan. Tama na. Hindi. Huwag kang pahinaan ng loob. Malay mo naman, baka ngayon lang yan. Baka kinakabahan ka lang. Ganun lang yun, di ba? Mateo, kaya mo yan. Okay? Fighting. Smile ka na. Tumigil ka nga. Tigilan mo na nga ako. Tama na. Ayoko nga. Ngumiti ka muna. Hindi na gumagana yung powers mo, o... Tama na. Nagtatanong lang ako. Ngayon ko pa lang kasi na-enjoy ka, so parang... Hoy, Steffi Chon! Pangingin ka lang, saan ka natulog kagabi, ha? Ma, may shoot ako. Sinungaling kang bata ka. Alam ko kung anong nakasulat sa schedule mo, no? Wala ka eksena kagabi. At ikaw, manager do, umamin ka. Yung schedule nito, dapat ikaw ang mas nakakaalam. Magdamag ba kayo magkasama? Ano yun? Nagbakasyon kayong dalawa? Kasi ho, kagabi, Nagpasama lang ako sa kanya. Ako ang nagyaya. Wala akong pake kung sino ang nagyaya. Naiinis ako dahil hindi ka nagpaalam na magdamag mo kasama yan. Wala rin akong pake kung tumira ka sa Amerika o nag-Harvard ka. Yang anak ko, pinalaki ko yung conservative. Wala akong karapatang magbakasyon na kasama siya. pasensya na po. Anong pasensya? Bakit ka nagpapakumbaba? Steffi Chon, sabihin mo nga sa amin, ito bang anak ko? Pinilit ka niyang sumama sa kanya. Kinaladkad ka. Hindi po. Siya nga po ang niyaya ko. O ano, napahiya ka, no? Kung ganon, manager do, umamin ka. Si Steffi ba? Gusto mong pakasalan? Pakakasalan agad. Sige nga, bakit natameme ka? Magdamag kayong magkasama pero hindi sumagi sa isip mong pakasalan siya? Ang payo ko sa'yo, pagsabihan mo yung magaling na anak mo. Hindi pwedeng wala siyang plano para sa kinabukasan nila. Kinukustyon mo ba ang pagpapalaki ko sa anak ko? Hindi mo ba alam? Bukod dyan kay Steffi Chon, wala pang ibang babaeng nadedate ang anak ko. Yang anak mong pagsabihan mo, malay ko kung inakit niya tong inosenteng to. Nitong mga nakaraang araw, iba lang kinikilos nito. Pinalalabas mo yatang itong anak ko pang malantod. Anak, inakit mo ba siya? Opo. Para kasi nagpa-cute ako sa kanya. Hindi totoo yan. It takes two to tango. Hindi pwedeng isa lang ang may gusto, dapat pareho. Hindi lang sa isang tao nakasalalay ang desisyon. Pero ma'am, naiintindihan ko naman na lalaki talagang unang sisisihin. Ako na pong humihingi ng tawad. Umamin ka nga. Ilang taon na ba yung anak mo, ha? Desidido ka na huwag umalis. Oo. Kung ganun, wala na akong masasabi. Wala na akong magagawa. Ikaw ang may gustong huwag umalis kahit pa ikamatay mo. Kung sa bagay, kung tutusin, lahat naman tayo mamamatay. Yun ang kapalaran natin. Yun na lang ang iisipin ko.
Pero wala namang aberya sa kapangyarihan mo, hindi ba? Parang Ano? wala naman. Huwag ka mag-alala. Baka dahil malayo. Baka masyado mabigat. Mateo to. Mateo to. Narinig mo ba ako? Dinig mo ang boses ko? Oh, bakit hindi mo ako sinasagot? Pinagtitripan mo lang ako, no? Huwag mo na nga ako lukuhin. Tama na! Tama na! Ayoko na! Huwag mo na akong lukuhin! Alam mo, kinikilig ako pag naiisip kong pinakikinggan mo ako kahit nasa kabila ka. Parang gusto ko tuloy magpa-cute sa'yo. Oh. Ano? Hindi ka pupunta dito? Hinihintay kita. Oh, sige. Papunta na ako dyan. Promise? Bilisan mo, ha? Nasaan ka na? Halika na, excited na ako eh. Maghintay ka. Sige na nga. Hello? Ano na? Ang tagal mo naman. Hindi na ako pupunta. Bakit? Umamin ka. Hindi mo na ba kayang mag-teleport? Hindi sa hindi ko kaya, kaso pag ganitong oras, babay na. Wala kang kwentang tao! Benabin, tama na yan. Hindi ka Tama ba na. nag-iisip? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinag-isipan mo ba yan, ha? Benabin, Nag-isip ka ba? Daddy, yung asawa ni Jackson, kinulong niya ng 7 taon. Asawa! Hindi niya yun asawa! Laruan niya lang yun, ibinigay ko sa kanya! Gusto ko siya, kaya pinatuloy ko sa bahay ko!
Baka may ginawa yung masama, kaya nagalit si Jackson sa kanya. Kaya niya naisip parusahan. Traidor ka, sinumbong mo ang sarili mong kapatid. Alam mo ba ang halaga niya? Ginagawa ko lahat ng to para malaman ko kung sino siya. Kung ano mga ginawa niya at kung ano pa balak niya gawin. Malalaman ko kung sino siya. Pagdating ng araw, Lumayas ka. Mula sa araw na ito, si Jackson na lang ang anak ko. Inaalisan na kita ng karapatan. Wala ka nang maasahan sa akin. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Nasaan ka? Bakit? Wala, gusto ko lang sanang sabay tayo magagahan. Naku, sorry. Nasa labas ako ngayon. May nilakad ako importante. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Lumabas ka na mag-isa? Kasama ko yung kaibigan ko. Kaibigan mo? Si Winston? Hindi, iba to. Tawagan kita mamaya, ha? Sige. Kapag pauwi ka na, tumawag ka. Ayos ah. Papakita ko sana to. Bagay ba? Parang nasa pictorial lang, di ba? Steffi, hindi ba parang masyado ka namang excited? Sabi mo kasi wala pa naman siyang inaamin. Feeling ko pinangungunahan mo lang kahit hindi pa kayo nagkakasundo. Parang nagkasundo na rin naman kami. Pexman. Dapat kasi meron siyang pupuntahang malayo, di ba? Pero hindi na siya matutuloy. Saan yun? Ayoko kong sabihin sa'yo. Pwede ba talagang hindi na siya umalis? Para sa akin, hindi na siya aalis. Ano ka? Ano namang malay mo? Baka sinabi niya yun sa'yo dahil talagang kailangan niyang umalis. Pero dahil makulit ka, baka iniyak-iyakan mo, nagdrama-drama ka at nagbakaawang wag ka na niyang iiwan. Kaya pinagbigyan na niya ang gusto mo. Baka napilitan lang yun. Hindi ka na babalik? Hindi ka na babalik? Pag di ka umalis, anong mangyayari? Bakit ngayon ka pa aalis? Hindi ba pwedeng? Huwag mo na lang akong iwan. Ano? Hindi, no? Kilala kita. Siguraduhin mo okay lang. Alamin mo kung walang mangyayaring masama pag di siya umalis. Baka naman dahil sa kakulitan mo, nakasira ka pa ng buhay ng iba. Tsaka alam mo, bago ka magsukat ng wedding gown, siguraduhin mong ikakasal kayong talaga. Pag may plano na siyang pakasalan ka, tsaka ka na magpantasa. Ay, sa itsura mo kasi ngayon, feeling ko talaga parang desperado kang makasal sa kanya. Ay! Kuya, meron akong gusto sabihin. Tuloy ka. Ayoko na magpaligoy-ligoy. Bagay kayo. Boto ako sa'yo eh. Salamat. Ang problema si Mama. Pero magagawa ko ng paraan yun. Pag gumawa ko ng kasulatan na hindi na ako lalayas kahit kailan, siguradong papayag yun sa gusto ko. Basta, kukumbinsihin ko siya. Ba't mo kukumbinsin? Para makasal kayo. Ano? Naniniwala kasi ako sa lalaking may sariling paninindigan. Saka astig yung taong pinag-aaralan ng mga bituin. Dahil doon, bilib na ako sa'yo. Sa aspetong yan, naiintindihan kita kaso... Kaso,
Usapang lalaki to. Magkasundo muna tayo. Ipangako mo sa akin na paliligayahin mong ate ko. Si ate kasi, maraming pinagdaanan yun. Iniwan siya ng tatay niya nun. Parang nabaliw ang mama ko. Dahil sa pera, para siya nasiraan ng ulo. Kaya si ate pinagtrabaho. Ganun ba? Huwag mo siyang paiiyakin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Basta tandaan mo, ako, boto sa'yo. Okay ka? Hindi rin pala nakakasabat ang kausap nito. Parang si Steffi. Magkapatid nga sila. Nga pala, isa pang gusto ko, maipakilala kita dun sa taong yun. Magandang araw, sir. Oy, kuya! Sir? Bakit to? Walang valet dito. Kanina nandyan lang yung tao namin. Baka nag-CR lang yun. Eh, di ka magpark. Pasensya na ho. Hindi ako magaling magmaneho. Baka magasgasan ko lang ang kotse niyo. Iparada mo na, huwag mo nang painitin ulo ko. Huwag ka mang tamad, binabayaran ka dito, di ba? Maangas ka? Gusto mo ba patanggal kita sa trabaho mo? Ikaw maangas. Ay, tabi! Yung kotse ko! Sweetie, hindi kaya sira yung car? Umaandar kahit walang driver? Sino ka ba? Hindi ka siguro magaling magmaneho kaya gusto mo pang ipaparada sa iba. Kung magyayabang ka lang, huwag ka na uling bibili ng magarang kotse. Ano? Pakialamero ka pala eh. Sino ka ba? Siyempre, hindi ka rin marunong magpalit ng gulong. Paano ngayon yan? Ito yung nasa elevator nun. Hindi ba? Apa? Hindi ako karapat-dapat pumapel bilang ama niya. Sana lang. Ano mang pagsubok ang dumating sa buhay niyo, huwag na huwag kang aalis sa tabi ng anak ko. Tatanungin ko yung utang na loob. Sana lahat ng hindi ko nagawa noon, gawin mo para sa anak ko. Tama na. Uminom na tayo. Paano tayo makakauwi? Malamig ngayon, bawal ka pa naman sipunin. Eh ano, yung bar natin? Hindi, lasing ka lang. 30 minutes pa tayo maglalakad. Bakit mo ba ako pinapapasok dito? Shortcut to. Kuya Mateo, Bakit? ano nangyari? Nawawa ko. Yuan, kanina ka pa dito? Hindi, ngayon lang. Aba, Mateo do. Maghapon kang wala sa bahay. Hoy, anong ginawa mo sa kanya? Tinuraan mo ba siya kaya siya nagkaganyan? Lasing ba to? Ay, anak nung... Naku, tasaway ka. Bitiwan mo siya.
Hindi mo dapat saktan ng taong ito. Ano? Huwag ka na magtanong. Hindi kita sasagutin. Kuya! Iwan, kasi Hindi ko ipagkakalat yung secret mo. sige. Salamat. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Anong gagawin ko dyan? Mali ang iniisip mo. Hindi ako katulad niya. Okay ba? Masarap? Huwag ka na magluluto ng sabaw. Sa isang buwan, magkano ang bill mo sa kuryente? Bakit? Ako kasi ang laki-laki. Baka dahil sa kagagamit ng heater dahil maginoong ngayon. Tapos sabi pa nila, sa isang buwan daw lalo pang tataas yun. Wala namang tayong magagawa. Tapos may iba pang bayarin. Di ba ang hirap-hirap kumita ng pera? Ang laki na gastos lalo na pag mag-isa ka lang sa bahay. Kailangan mo ba ng pera? Hindi. Ang ibig kong sabihin, magkapit-bahay naman tayo. Sabay tayong kumakain tapos... Hindi mo ba nagigets? Nangihinayang kasi ako eh. Feeling ko nagdodoble-doble pa yung mga gastos. Ano ka mo? Ba't ayaw mo pang diretsahin? Di bali na, manhit ka. Mamayang gabi, punta tayo dun. Huh? Saan? Sa Namsan Tower. Di ba gusto mo yan? Talaga? Mag-e-effort ako magpaganda. Gusto ko ikaw rin magbihis ka ng magharong damit. Huwag na, di na kailangan. Nandun sa kwarto ko. Kanina pumayag ng pakainin ko. Nahihiya na ako. Ang dami ko ng utang na loob sa'yo. Ayos lang. Para din naman to sa proteksyon ng witness ng kapatid ko. Hindi mo kailangang mahiya. Wala kang utang. Simula nung araw nung makasal kami, napansin ko na parang hindi normal ang kilos ni Jackson. Sa paningin ng iba, mabait siya. Pero nararamdaman ko na parang meron siyang itinatago. Hanggang sa isang araw, meron akong natuklasang sikreto. Dun sa kwarto ng kuya niyo, nakita kong isang recording pen. O tapos, meron ba dong nakarecord na sikreto? Umamin ka. May kinalaman ba yun kay kuya? Hindi alam ni Jackson ang tungkol sa ballpen yun. Itinago ko sa malayo, kung saan hindi makikita ng kapatid mo.
Sana noon pa lang nagsumbong na ako sa mga pulis. Alam kong kasalanan ko. Takot na takot kasi ako. Sa mo itinago yung ballpen. February 23, 2002. Umaga, nag-meeting kasama ang buong team. Tapos bumili ng graduation gift para kay Winston. Pagkatapos mamaya, gusto raw ako makausap ni Jackson. Magra-road trip kami. Kuya, mag-juice ka daw muna. Inabibigay ni Jackson. Ayos to. Salamat ah. Lalabas pala kami ng barkada ko Gagabihin daw ng uwi sila mami at daddy. Ganun ba? Lalabas din kami ni Jackson. Walang tao dito mamaya. Kuya, tara na. Jackson, nahihilo ako. Parang masama ang pakiramdam ko. Bakit? Hindi ko alam. Para akong lasing. Parang... Hindi ka lasing. Namamanhid ang katawan mo. Ano? Mamamanhid ang braso at binti mo. Sisikip din ang dibdib mo. Mahihirapan kang huminga. Mamamanhid ang tila mo. Tapos unti-unti kang makakatulog. Jackson, anong ibig mong sabihin? Nalabas na aksidente sa pagmamaneho ng lasing. Pupulutin ang bangkay mo sa expressway. Si Jackson, Matagal ko ng pangarap na mawala ka sa landas ko. Sagabal ka sa plano ko. Hindi nabibigyan pansin ni Daddy ang kakayahan ko. Dahil ikaw ang panganay na anak. Parang awa mo na. Pwede mo bang buksan yung trunk? Ano? Yung trunk? Sige. Nakita mo yung map? Akin na, abot mo sa akin. Parang senyorito, pala utos. Pwede mo naman gamitin yung superpowers mo. Inutusan mo pa ako. Sakay na. Ganda naman dito. Ay, Ang daming araw.
Steffi John loves Mateo to. Ba't nandyan ka? Lapit ka. Itong couple lock, kailangan gawin ng mga bagong couple. Couple lock? Para lang yung sa teenager. Ito yung susi. Hawakan mo. Dun tayo. Ihulog mo. Paano pa natin mabubuksan yun? Hindi na natin yung bubuksan. Ibig sabihin nun, habang buhay ng relasyon natin. Dahil forever na nakakandado. Simbolo yun ng walang hanggang sumpaan ng magkasintahan. Kashing! Mateo do. Mula ngayon, akin ka na. At forever na akong sayo. Eh bakit parang hindi ka naman masaya? Masaya ako. Promise. Dapat lang si Steffichon kaya ako. Alam mo, ang pangit sa masyadong naive, parang manhid na. Tawa-tawa din pag may time. Ano? Nagustuhan mo? Sobra. Flowers. Para sa akin? Ma'am, Flowers? Baby, you're so sweet naman. nagustuhan mo? Oo. Ano to, ice cream? Ah! Oh. Baby! Isukat mo nga. Oh, saktong-sakto. Ang ganda. Siyempre naman. Bagay ba? Ma'am, anong kailangan niyo? I love it. Malamig na tubig. Okay, ma'am. Tapos ka na ba? Hindi pa. Bilisan mo, alis na tayo. Hoy, ano bang problema mo? Wala, bakit? Nagawa natin yung couple lock. Kumain na tayo. Ano pa magiging problema ko? Steffi Chan, Bakit? hello? Sige. Pupunta ako dyan. Sino yun? May pupuntahan ako. Iaatid na kita. Uuwi na ako? Hintayin mo ako. Hindi sa bahay mo. Sa bahay na... Sa bahay mo? Doon kita hihintayin? Kasi... may sasabihin ako. Sige, baba na ako. Steffi Chan. Babalik ako agad. Hintayin mo ako. Maghihintay ako. Bumalik ka agad, ha? Record ng huling 3 buwan ko sa Earth. Isang bagong tadhana ang nakatakdang maganap. Darating na ang kometang matagal ko nang hinihintay. 3 buwan na lang at makakabalik na ako sa pinanggalingan ko. Yung nagpapakalasing, yung nagwawala, at mayabang kahit wala namang alam, yun ang ayoko.
Yung babaeng yun, naging kapitbahay ko pa. Nakatagpo na ako ng taong ayoko makalimutan. Bakit kung kailan paalis na ako, saka pa kami nagkakilala. Ngayong araw na to, ipinaalam ko ang tunay na pagkatao ko para tuluyan niya na akong layuan. Umaasa ako na pag natakot siya sa akin, tuluyan niya na akong iiwasan. Kapag hindi pa ako nakauwi ngayon, posibleng ito na ang katapusan ng buhay ko. Maaaring ikamatay ko yan. Hindi ba pwedeng? Huwag ka na lang umalis. Pwede naman. Talaga? Sigurado ka? 혹시 너를 볼 수 있을까? Aling ikamatay ko. 할수 있을까? 바보 같은 기대를 하며 뒤돌아서는데 저 멀리서 내 모습 보인다. 곱게 빗어 넘긴 머리도 수줍게 웃었던 그 미소. Ipapakilala ba kayo sa magulang ng nobya nyo? O meron lang job interview? Magpo-propose ako. 혹시 네가 나를 볼까봐 Steffi Chan. 사이로 Dear Steffi. Steffi? Sa'yo yan. Suot mo na. Ay, natutorpe ko. Pwede mo bang buksan yung trunk? Tapos ka na ba? Hindi pa. Bilisan mo, alis na tayo. Steffi Chan. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita makakasama. Hindi ko rin alam kung tama ba na sinta. Pero gagawin ko ang lahat para sulitin ang bawat sandaling kasama ka. Hindi ko alam kung gaano kahaba ang panahong yan. Basta'y sinusumpa ko. Ipadarama ko sa'yo kung gaano kita kamahal.